sa paanan mo at sasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa iyo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Ikaw ang Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Ikaw ang Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasan ng loob ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Si Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Inyong makakasama at mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz-Diso Jr. sa ating Jesus is Coming Again program. Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan na naabot po ng ating broadcast po ngayon. Live na live po tayo ngayon, mga kong mga kapatid at mga kaibigan. Ang bawat isa po sa inyo ay atin pong dinadalaw sa inyong mga tahanan. Isang kagalakan na kung saan kayo po ay aking mapaglingkuran muli at ang salita ng Panginoon ay ating pong maipalaganap sa pamagitan ng ating Jesus is Coming Again Media Ministry.
Sa muli, mahal kong mga kapatid, meron po tayong napaganda at napakabuting usapin na ating pong bibigyan ng linaw, bibigyan po natin ng pagkakataon na ito, mahal kong mga kapatid, ay mabigyan po natin ng daan. Sa paraang katulad ng ganyan, ako po yung kapatid kay Kristo, Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr., sa inyo po ay bumabati ng isang mabuting araw at muli, samahan po niyo ako upang ating pong pag-aralan ang mga salita ng dakilang Panginoon. Tayo po'y mananalangin. Ama, salamat po sa inyong mayamang pag-ibig. Patnubay, pagpapala at lahat ng kabutihan. Karapatan na kami po'y makapag-aral ng inyong mga salita at may lahat kung ano po ang mga katotohanang ibig po ninyong maalaman naming muli. At kayo nawa ang magsalita sa aming kagalagitnaan ayon sa gabay, patnubay, pagpapalit, kapangyarihan ng Santong Espiritu at karunungan nito'y aming maranasan din po naman. Salamat po sa inyong pagdinig sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alright, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, sa muli po, ngayon ay sa amin po dito sa United States of America ay araw po ng Lunes. Ngayon ay May 13, ngayon na may araw ng Martes sa dako ng Pilipinas at alas 7 ng umaga. Welcome at welcome po sa ating programa, mahal kong mga kapatid. Ngayon ang ating pong gagawin ay pag-uusapan po natin sa muli. Siguro magiging part 2 ito ng ating pag-uusap noong panahong ating pinag-aralan ang isang video na padala po sa atin na ang nagpadala mismo ay isa din pong pare. Siguro itong kaibigan natin, itong paring ito, mahal kong mga kapatid ay wala siguro silang gaanong magandang relasyon dito sa paring si Darwin Tigano. Ganon pa man po, mahal kong mga kapatid, ay wala pong personalan. Ito po, mga kapatid, ay trabaho lamang. Kumbaga, ay ang paglalahad lang po kung anong alam natin ng mga katotohanan ayon sa sinabi ng kasulatan. Ngayon, mahal kong mga kapatid, atin pong tutunguhin ang video po ng pare na kanya pong sinabi na mayroong dalawang Savior. Ang unang Savior, si Jesus Christ. Ang ikalawang Savior ay Roman Catholic Church daw. Gaano ba ito katotoo? Sinabi niya, mahal kong mga kapatid, na ang iglesia ay tagapagligtas tulad ni Kristo or ang iglesia ay nagliligtas. Bakit, mahal kong mga kapatid? At ang iglesia daw ito, walang iba, kundi ang itinatag ni Kristo na Romano Katoliko. Gaano po ba ito katotoo? Kalawa, sa kanya din po ang video, mga kapatid, ang pillar of truth, ang source of truth, ang foundation of truth, walang iba, hindi daw ang Bible, hindi daw kung anong sinasabi ng Bible, hindi kung ano yung itinuturo ng Bible, kundi kung ano ang itinuturo ng Roman Catholic Church na Savior para din sa kanila, siya daw foundation of truth, pillar of truth. Ito daw, mahal kong mga kapatid, ay siya pong paniniwalaan. Hindi daw kung anong sinasabi ng Biblia. So dito, mga kapatid, wala muna po tayong mga pagbati na ating pong gagawin. Dire-diretso lang muna po tayo doon po sa ating discussion. Alright, tuloy-tuloy po tayo, mahal kong mga kapatid. Ito po, akin pong ipi-play ang video ng paring ito na kung saan siya pong ating pag-aaralan. So dalawa po ito, mga kapatid, ang ating pong pinag-join na topic. Ating alamin ang katotohanan, abangan. Ang teachings ng pari, dalawang Savior, si Jesus Christ, ang church na tinutukoy niya, Roman Catholic Church. Yan po yun, ano? Ang ikalawa naman ay ang teachings ng pari, dala daw ang pagmamayari ng Roman Catholic Church or Holy Roman Catholic Church. Sila daw ang pillar of truth, source of truth, foundation of truth. Gaano po ba katotoo yan? So yan po ang ating bibigyang pansin. Atin mo na pong i-play ang kanya pong video, mga kapatid, upang mayroon tayong basis ng ating pagsasalita. Baka isipin ng iba at sabihin nilang, gawa-gawa lang naman yung kwentong yan. So inyo pong pakinggang mabuti, narito, mahal kong mga kapatid. Sandali ha, atin itong ipi-play. Narito, inyo pong pakinggan. Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth, ha? Bay, paminaw ma? Dili ang Biblia may foundation, pillar and foundation of truth. Ang Biblia, ang simbahan, dili ang Biblia. Muna mailahanin nyo, abang nga tao nga nagtuon sa kamatuuran, dili mo, sa mabasa sa Biblia, letra por letra. Mingon mo na mga igsuo na tong mga pastor, tinoo dili. Di mo to kiwa sa Biblia. Kita mo sa plaza?
Wa sa Biblia, di mi mo to. Kana ang katarungan, hungaw na. Kay ang Biblia, dili mo i-pillar ang foundation of truth. Amen? Kinsay pillar and foundation of truth? Ang tinuod nga simbahan. Kailangan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Amen? Ang right question sa mga tao nga nasa kamaturan, aning unsay gitudlo sa simbahan, dili unsay mabasa sa Biblia. Kaya kung may unsay mabasa sa Biblia, pwede man ta interpret sa Biblia, private interpretation. Amen? Una, ang pinakanindot na pangutana, unsay panudlo sa simbahan. Una, yan naman, the church is the pillar and the foundation of truth. Amen? Asa mabasa? 1 Timoteo 3:15. Okay. Tuloy natin mga kapatid. Alright. Sandali ha. Tumatawag po ang ating technician. Yes, Brother John? Doon, Pastor. Sa Okay, na-off ko na. Okay, na-off na, no? Nag-off na. Okay. Tuloy tayo. Ito na, tuloy na ating live. Na-off ko na rin. Na-off na rin siya, no? Okay. Mga kapatid, ituloy po natin ang ating pong pag-aaral. Andito po. Ating pong titingnan ito. Andito po ngayon. Papaano ba ang sinabi ng pare? So, linaw na linaw naman po mga kapatid na ang sinabi niya, hindi ang Biblia ang foundation of truth, hindi po ang source of truth, hindi daw yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ay hindi raw yun ang katotohanan, hindi yun ang source of truth, hindi yun pillar of truth, hindi yun ang foundation of truth, kundi kung ano daw ang turo ng Iglesia Katolika Romana, yun po ang foundation of truth, yun ang pillar of truth, yun pong final. So hindi daw kung anong sinasabi ng Biblia, kundi kung anong sinasabi ng Romano Katoliko. Wow! Mabibigat ito mga kapatid. Atin pong tuloy-tuloy ito. Atin pong pag-aralan. So, ang pinaka-point niya dito mga kapatid ay, sandali ha, na-off na ba yun? Ito. Okay, atin muna siyang i-off mga kapatid. Kasi parang hindi pa siya na-off. Ano? Na-off na ba? Okay. Off na rin, Brother John. Naka-off na rin ito eh. Okay. Balik natin. Yan. Okay? So, dito natin makita, mga kapatid, ito pong sinasabi ng pare ay dapat ay ayon sa Biblia. Hindi po ayon sa kung anong sinasabi niya. Okay? Atin mo na pong tingnan sandali ito. Ayan. Sandali ha. Yan. Pillar of truth. So, ang Catholic Church daw ay siya pong pillar of truth. Hindi po ang Biblia. Hindi yung salita ng Diyos. Ang pillar of truth niya ay ito pong sinasabi niya, yun po yung final. Yun po yung finality. So ngayon, mga kapatid ko at mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan, atin pong tunghayan kung gaano katotoo itong lahat na sinasabi ng pare. Okay? Liban na ang church ay Savior, siya pa po yung pillar and source of truth, foundation of truth. So, dito po tayo ngayon iinog sa ating pag-aaral. Alright. Atin pong pinag-aralan noon na ang simbahang Katoliko Romano daw ay siyang tagapagligtas o nagliligtas din. Okay? Kasi dalaw daw ang cause of salvation. Si Jesus Christ, Savior siya. Ang ikalawa mga kapatid ay walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Alam niyo, mahal ko mga kapatid, pag sinabi nating church, ito yung grupo ng mga tao. Ang grupo ng mga tao ang siyang tagapagligtas at nagliligtas? Hindi. Ang grupo ng mga taong ito na tinawag followers of Christ, the Church of Christ, Iglesia ni Cristo, katawan ni Cristo, ito yung ililigtas. Hindi ito ang tagapagligtas. Yan po ang malinaw. Halimbawa, sinabi po ng Psalm 119 verse 105,
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ephesians 5:23. For a husband has authority over his wife, just as Christ has authority over the church. And Christ is himself the Savior of the church, his body. Si Christ, mga kapatid, ang Savior. Si Christ ang tagapagligtas. Si Christ ang magliligtas. Ang ililigtas ang church. Hindi yung church ang nagliligtas. Kaya sabi ko sa inyo, yung sinabi ng pare at sinabi ni Talibong ay hindi po, mga kapatid, tumama sa Biblia. At wala talagang tama sa Biblia. Okay? Ang sinabi ng Biblia, malinaw, Christ has authority over the church. Hindi yung ang church may authority in terms of salvation. Ikalawa, si Kristo mismo ang tagapagligtas ng church. Hindi ang church ang tagapagligtas. Kasi wala nang ibinigay ng Panginoong Diyos sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, walang iba, mahal kong mga kapatid, ay si Jesus Christ lamang. Okay? Sana po malinaw sa inyo yan. Ito po yung sinabi ng pare. Anyway, Cebuano yung salita niya. Ito po, mga kapatid, isa Tagalog po natin. Sabi po ng pare, hindi ang Biblia, na siya pong salita ng Diyos, ibig sabihin, hindi yung salita ng Diyos ang pillar and source of truth, kundi ang Iglesia Katolika Romana. Mabasa daw sa 1 Timothy 3 verse 15. Ito, mga kapatid, ay isang malaking lapastangan sa Diyos. Bakit? Kasi kung basahin mong 1 Timothy 3 verse 15, wala kang mabasa dong Romana, wala kang mabasa dong Katolika, lalo nang wala kang mabasa dong Iglesia. Kung baga, ang talatang ito, ininterpret na lang agad nila, mahal kong mga kapatid, na Romano-Katoliko. Naalala niyo po yung sabi ng pare? Kasi kung tayo lang daw magbasa ng Biblia, merong private interpretation. Ang ginawa niya, private interpretation niya, napakalayo pa. Kahit pikitan mo ng mga mata at makinig ka lamang, ang layo na. Bakit? Sabi ng 1 Timothy 3 verse 15, itong sabi, upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sangbahayan ng Diyos, ng bahay ng buhay na Diyos, sa iglesia, dito ba? Sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. May nabasa po ba kayong Romano-Katoliko dyan? Wala. Anong interpretation niya? Roman Catholic Church daw yan. Mali. Wala sa Bible. Yan ang private interpretation. Ngayon, anong ibig sabihin ng salitang saligan? Well, sa wikang Tagalog, online Tagalog Dictionary, ang ibig po ng salitang saligan, batayan. Pag sinabi nating batayan tulad ng saligang batas ng Pilipinas, yan ang ating batayan sa ating mga paghusgan ng mga husgado sa pagdating, mga kapatid, sa mga pagsusuri kung sinong may sala o sinong dapat panigan. So, batayan. Pag sinabi mong batayan, hindi siya, mga kapatid, ang katotohanan. Hindi siya ang source ng katotohanan. Hindi siya ang pillar of truth. Kung sasabihin natin ang iglesia, ang siya pong source of truth, hindi ang Diyos, ang iglesia, Romano-Katoliko, ang source of truth, hindi ang salita ng Diyos o hindi ang sabi ng Diyos, abay laking problema to. Bakit, mga kapatid? Sinabi po ng Biblia, iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Halimbawa, ang mga Hudyo pinili ng Diyos. Nasa kanila na ang Kristo, mga propeta, mga patriarka, sila yung sinaligan ng Diyos ng kung anuman ang katotohanan. Pero hindi sila po, mga kapatid, ang katotohanan na may-ari nito. Diyos ang may-ari. Hindi po yung tao o grupo ng tao. Kahit Israelita pa, ang Israelita po, hindi po yan ang may-ari ng katotohanan. Na siyang ikiniklaim naman ng Romano-Katoliko na silang may-ari ng katotohanan. Sila yung sandigan, saligan, at sila din po, mga kapatid, ang batayan ng katotohanan or source or foundation or pillar of truth. Ang tawag po nito, laking lapastangan sa Diyos at pag-aangking wala naman sa Biblia. Kaya mga kapatid, nung narinig ko yung video, sorry lang po ha, natatawa talaga ako. Bakit? Sobra-sobra na ang kanilang mga pag-aangkin na lahat na lang yata ng gustong angkinin, inangkin na nilang lahat. Bahala kayo. Ito, sabi ni Jesus Christ, John 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. So sino daw ang truth, mga kapatid? Hindi Roman Catholic Church.
Hindi rin sila nagbibitbit ng katotohanan. Ang nagbibitbit ng katotohanan ay si Jesus Christ, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Wala nang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, Jesus Christ lamang. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, na kung sino man ang palataya, manali sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, wala sa Romano Katoliko. At wala sa Bible yun. Mahal kong mga kapatid ko at mga kaibigan. Kaya nga po, napakalinaw ang sinabi sa atin ng kasulatan. Now, kung atin pong titingnan, ang sinabi ng Biblia na napakalinaw na binigyan tayo ng kaunawaan, John 17 verse 17, Sanctify them through thy words, thy truth. Thy words is truth. Hindi po ang truth ang Roman Catholic Church. Hindi sila ang nagbibitbit ng katotohanan. Hindi natin masabing sila ang nasa katotohanan. Bakit? Una sa lahat, interpretation lamang yun ng pare at wala po sa Biblia. Okay. Punta tayo mga kapatid. Pagka hindi natin naintindihan ng bersikulo, punta tayo sa Strong Greek and Lexicon Dictionary. Para bagang, kung hindi mo naintindihan isang salita, pumunta ka sa diksyonaryo, anong kahulugan? Ganito rin po ating gagawin. Ito po yung Strong Greek Lexicon Dictionary. Ang salita po mga kapatid na church, ito po, nakita nyo yung bilog diyan? Nakita nyo yung kalipula diyan? Yan. Ano bang meaning ng church? Ang meaning ng church or tinawag sa Greek na ecclesia, ang ibig sabihin po ay derivative of 625-64, calling out that is concretely a popular meeting, especially a religious congregation, Jewish synagogue, or Christian community of members on earth or saints in heavens or both. May nakita ba kayong Romano Katoliko dyan na yan ang pakaibig sabihin ng church? Wala. Anong ibig sabihin? Ito palang church na tinutukoy dito ay religious congregation, close parenthesis, na tinutukoy Jewish synagogue or Christian community. Natandaan ninyo, pag sinabi natin Christian community, isa lang po doon ang Roman Catholic Church. Isa lang po doon ang mga Baptist, Pentecostal, Seventh-day Mormon, Iglesia, Aglipay, mga born-agains. Yan po ay tinatawag natin mga kapatid na members of Christianity. Isa lang po ang mga yan, tulad ng Roman Catholic Church. So pag sinabi nating church, ayon po sa sinabi ng Biblia, hindi po ibig sabihin Roman Catholic. Well, in fact, ang binanggit talaga dito, Jewish synagogue or Christian community, hindi Roman Catholic Church specifically. Tulad ng sinabi ng 1 Thessalonica 2:15, na yun daw tradisyon na tinutukoy doon ay tradisyon daw yun ng Roman Catholic. Kung basahin mo naman ang talata, wala, inangkin lang din po naman nila. Tulad ng si Pedro unang Santo Papa, inangkin nila. Sila itatag ni Kristo, inangkin lang din po nila. Lahat na lang inangkin kasi sila daw pinakauna. Atin po napatunayan, hindi po Romano Katoliko ang pinakauna ayon sa kasaysayan. Nauna pa nga sa kanila yung Christian Orthodox eh. Yan mga kapatid ang katotohanan dyan. Tuloy natin. Now, kunin natin ang sinabi ng mga Bible commentaries at ng mga Bible scholars. Walang iba katulad ni Albert Barnes. Ano ang ibig sabihin noong 1 Timothy 3:15 na pillar of truth, source of truth, o kay foundations of truth? Ano bang ibig sabihin nito? Pakinggan ninyo. There has been no little diversity of opinion among critics whether the phrase is to be taken in connection with the preceding. Meaning, anong ibig sabihin ng church? Is the pillar and ground of truth? Ano ang meaning nito? Ito ang meaning, meaning that the principal support of the truth was the doctrine there referred to, that God was manifested in the flesh. So ito palang tinatawag natin mga kapatid, the pillar and the ground of truth. Ito po yung iglesia na in support to the truth, in support na siyang truth na ito, na siyang katotohanan, ang daan ay si Jesus Christ. Ang church na pinili niya, ito po yung mangaral in support sa katotohanan na tinanggap nila at ito ang mangaral sa buong sanglibutan. Sabi po ni Albert Barnes, Bible Commentary, meaning ng salitang the church is the pillar of truth, the ground of truth, meaning that the principal support of truth was the doctrine there referred to. God was manifested in the flesh. So ito pala mga kapatid, nag-refer ito ng mga salitang tulad ng church, pillar of truth, ground of truth, in support to Jesus Christ in the flesh na siya ngayong ipinangako buhat pa ng panimula. Hindi po Roman Catholic.
Ito pa. 1 Timothy 3:15, balikan po natin. Good News Bible. But if I delay, this letter will let you know how we should conduct ourselves in God's household, which is the Church of the Living God. So ano pangalan ng church nito? Living God. Hindi po Roman Catholic. Lina po niyan. The pillar and support of the truth. So another term mga kapatid ay support. Ibig sabihin, ang church na ito na pinili ng Diyos, ito yung sumusuporta sapagkat tulad ng mga apostoles, mga disipulo, mga kapatid, mga Kristiyano, mga propeta, mga hari, na ginamit ng Panginoon upang sila'y magiging instrumento ipakalat ang mabuting balita tungkol sa Diyos. They are what we call support of the truth. Wala itong pinagkaiba sa sinabi rin po mga kapatid ni Albert Mann's Bible Commentary, principal support. Ang sabi naman po ng Good News Bible, support din po naman of the truth. Ay di ang linaw. Isa pa po dito, Bible Commentary, Matthew Henry Commentary of the whole Bible. Anong ibig sabihin ng 1 Timothy 3:15? As the church of God, it is the pillar and ground of truth. That is either not that the authority of the scriptures depends upon that of the church. So, ang katotohanan, ayon po sa sinabi ng Bible Commentary, hindi nakadepend, hindi po ito nakasang-ayon lamang kung ano ang authority ng church, kundi ang scripture is more valuable. Truth, mga kapatid, siya po ang source of truth, ang may authority, at ang authority ng salita ng Diyos, hindi po ito, mga kapatid, nakadepende sa church. Baliktad sa sinabi ng pari. Ang sabi ng pari, ang katotohanan, hindi kung anong sinabi ng Bible, hindi daw kung ano ang sinulat sa Bible, kundi kung anong sasabihin ng Romano Katoliko, yun ang katotohanan. Ang ganitong klaseng ugali at pag-ugali, ito yung kanilang mga ugali at argumento sa panahon ng Inquisition. Na kung anong sinabi ng Romano Katoliko, Baptist, Pentecostal, kung anumang relihiyon mo, kung hindi ka maniniwala, huwis de Concilio, papati susunugin ka. Bakit? Silang may hawak ng buong sanglibutan. Kaya kung ating titinan mga kapatid, nakakalungkot, inaangkin nila na lang lahat. Ngayon, kanino ba ipinagkatiwala ang katotohanan ayon sa Biblia? Kasi kinood niya 1 Timothy 3:15, di po ba? Ang sumulat doon si Apostol Pablo. Ito nga yung ating babasahin, Roma 3:1 at 2. Dito ating makita, si Apostol Pablo din po ang may sulat dito. Pakinggan niyo po. Kanino ipinagkatiwala ang katotohanan? Sa Romano Katoliko ba? Pakinggan natin si Apostol Pablo. Ito wala tayong i-interpret mga kapatid. Basahin lang natin ang sinasabi ng Biblia. Tingnan po ninyo. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo? Okay? O ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Talatang 2. Marami sa anumang paraan. So, sino ang subject dito ang pinag-usapan? Hudyo. Okay, Hudyo. Marami sa anumang paraan, ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila. Sinong sila? Sila. Sa talatang 1, mga Hudyo. Ang mga aral ng Diyos. Dito mga kapatid, ating makita na ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang mga aral, ang kanyang mga salita, hindi sa Romano Katoliko. Sabi nga ni Apostol Pablo sa mga Hudyo, yan ang ipinaghihigit o kahigitan ng mga Hudyo sa sino mang lipi ng balat ng lupa. Sapagkat ang Diyos pumili, sila ang pinili, sa kanila ipinagkatiwala, hindi sa Romano Katoliko. Ang problema pa talaga dito, yung Biblia o salita ng Diyos na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila, mababa pa sa kanila, Romano Katoliko pang mataas. Kaya kung baguhin nila ang kautusan ng Diyos na sa Biblia, sila ang nanmumutawi, sila yung nangingibabaw. Bakit? Sapagkat mas mataas pa sila daw kaysa Biblia. Ito yung kalapastanganan. Tuloy tayo. Ito pa, Roma 3:1 at 2, King James Bible naman ito. What advantage then had the Jew? Or what profit is there of circumcision? Verse 2, much every way, chiefly because that unto them were committed the oracles of God. God committed these words or oracles and it was given to the Jew. Hindi po sa Roman Catholic. Ito pa, BE, okay, Basic Bible English, Roma 3, talatang 2. Much, verse 1 muna tayo. How then is the Jew better off? Or what profit is there in circumcision? Verse 2. Much in every way, first of all, because the words of God
were given to them. Sino tong them na tinutukoy? Tumutukoy ito, kapatid, sa mga Hudyo, hindi po Romano Katoliko. Ay, ito pa. Roman 9:4. Pakinggan nyo po, ha. Napawang mga Israelita. Nasa kanila ang pagkukupkop. Sino ang tinutukoy? Romano Katoliko, Israelita. Wala tayong dinadagdag. Atin lamang binabasa kung ano ang katotohanan ng sabi ng Biblia. Ito, ha, napawang mga Israelita, nasa kanila ang pagkukupkop, number 1, at ang kalulatian, number 2, at ang mga tipan, number 3, at ang pagbibigay ng kautusan, number 4, at ang paglilingkod sa Diyos, number 5, at ang mga kapanganakan, number 6. Okay? Tuloy tayo. Nasa kanila ang mga magulang, 7. At sa kanila mula ang Kristo, ayon sa laman, 8. Na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman siya nawa. So mga kapatid, yun pong mga Israelita, sa kanila binigay ang salita ng Diyos. Sila ang pinili ng Diyos, hindi Romano Katoliko. Hindi po, mga kapatid, sa kanila. So ito yung tinutukoy ng Biblia. Hindi po Romano Katoliko, hindi po Romano Katoliko ang pinagkatiwalaan o pinagkatiwala ng Diyos ang kanyang salita. Claim lang nila yon. Ito pa. Balikan natin ang Roma 3:1. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo? O ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila. Sa kanino? Sa mga Hudyo. Ang mga aral ng Diyos. Sa kanila ipinagkatiwala. Ang term, no? Ipinagkatiwala. Kita niyan? Ipinagkatiwala. Saan po ipinagkatiwala ang katotohanan at pagkapili? Sa mga Hudyo. Hindi po sinabi sa Romano Katoliko. Hindi sa Romano Katoliko. Yun ay interpretation lang ng pare, hindi ng Biblia. Okay? So nag-interpret siya ng kanya. Isipin mo, dito pinagkatiwala sa mga tao nakaitim nito at yung tao nakaputi sa gitna. Ang kaligtasan ng mga tao? No, that will not happen. Ito pang sabi ng pare. Ang katotohanan, hindi kung ano ang mababasa sa Biblia. O ang katotohanan na hindi sapagkat kung anong mababasa sa salita ng Diyos o kung anong sinasabi ng Diyos. Kundi kung ang itinuturo ng simbahang Romano Katoliko, yan ang pillar and source of truth. Ito isang malaking kalapastanganan, mga kapatid. Na ngayon, hindi kaya ang pare ay nag-self-interpretation lang? Ang sagot, yes. Kasi kung tatanungin natin ang katisismo, ang source of truth, ang pillar of truth, hindi po Romano Katoliko. Pakinggan nyo, mga kapatid. Galing po ito sa katisismo ng Katoliko mismo. Katisismo ng Romano Katoliko, ha? Ito po ay mababasa natin, Part 3, Life in Christ, Section 2, The Ten Commandments, Chapter 2, You shall love your neighbor as yourself. Sa Article 8, the 8th Commandment, inyong mababasa ang ganito. Number 1, 2465. Number 2465 kasi numbering po ito bawat paraphrase o bawat hanay. The Old Testament attests that God is the source of all truth. His word is truth. Hindi Roman Catholic. Mismo ang Catechism of the Catholic Church, mga kapatid, 2nd edition, ang source of truth, walang iba, kundi mismo ang Diyos, mahal ko mga kapatid, walang iba. Yan ang sinabi ng Biblia. Yan, no? God is the source of all truth, hindi Roman Catholic. Ito ang sinabi ng Katisismo. Kabaliktaran naman ang sinabi ng pare. 2466. In Jesus Christ, the whole of God's truth has been made manifested or manifest. He is the truth. To follow Jesus is to live in the spirit of truth. Si Jesus Christ ang tinutukoy. Kasabi ni Jesus Christ sa John 14, I am the way, the truth, and the life. Siya mismo nag-angkin. Hindi siya ang truth, hindi pang Roman Catholic ang siyang truth, hindi po siyang life, hindi po siyang eternal life, hindi siyang nagliligtas. Mga puro pag-aangkin na lang po yon. Isa pa, galing po sa Catholic Answers. Okay? What is truth? Ayon po kay Father Vincent Serpa O.P. Answer, what is the pillar of truth and the source of truth? This is a vast subject. We will only consider truth as you have referred to it. I suppose the most basic definition of truth, ano ang basic definition of truth? Would be the conformity of the intellect with that the thing perceived actually is.
mga kapatid, ang definition ng truth o may hawak ng truth, hindi Roman Catholic Church. Si Jesus Christ. Katisismo ng Roman Catholic uli. Ito ay makita mo sa Catechism of the Catholic Church, Part 3, Section 2, Chapter 2, Article 8. Anong nakalagay? Holy Scripture, also known as the Bible, Holy Scripture comprises the collection of books accepted and definitely by the Catholic Church. It contains God's words and serves as a vital source of divine truth. Hindi Roman Catholic ang siyang source of truth. Katisismo na yan ng Katoliko, ha? So ang pari nagsarili. Nagsarili siya. Ito, mabasa pa natin sa www.biblestudytools.com. How to use the Bible to discover what is truth. Ito, truth is what we find in Scripture. Truth is who God is, truth is way of God, and truth is ultimately that which align with who God is and what He does. Yan yung truth o katotohanan, hindi Roman Catholic. Ito pa, mabasa po mga kapatid, the Catholic for Life. What every Catholic should know, 3 pillars of truth. Authority. Ito yung authority ng Catholic Church na pinaniniwalaan. Ano po yon? Sacred Scripture. Ang katotohanan at pillar of truth, mga kapatid, number 1 salita ng Diyos. Hindi Roman Catholic Church ang pillar of truth. Ang pillar of truth nga na pinaniniwalaan ng Roman Catholic Church, number 1 is sacred Scripture. Ikalawa, sacred tradition, living magisterium, yung power ng authority ng church. Yan po yun mga kapatid, magisterium. So kung inyo pong titingnan, number 1 talaga, salita ng Diyos. Yan yung tinatawag pillar of truth, source of truth, sinabi ng kasulatan. Ay, ito pa. Galing po noong April 20, 2023, Aaron Pidel, Mass, Rosary Prayer 24/7, Roman Catholic Doctrine. Ito po mga kapatid, how all Catholic teachings is connected in the hierarchy of truth. Pakinggan nyo pong maigi. Ano po ba yung truth? All revealed truths derived from the same source, divine source. So galing saan daw ang source mga kapatid? Divine truth, hindi galing sa Holy Catholic Apostolic Church na binabanggit nilang wala naman yan sa Biblia. In summary, Jesus Christ, through His teachings and the guidance of the Holy Spirit, serves as the source and foundation of truth in Catholic doctrine. Sa Catholic doctrine, si Jesus Christ, through the guidance of the Holy Spirit, is the source and the foundation of the truth in Catholic doctrine. Hindi yung doktrinang turo ng pare na ang Roman Catholic Church ang source of truth. Una sa lahat, sabi ko nga, wala sa Bible. Gawa niya lang. Storya niya lang yon. Kaya kung ating pansinin mga kapatid, nakakalungkot pero ito yung katotohanan nangyayari sa ating panahon. Tuloy natin. Galing po mga kapatid sa Catholic Theology, Wikipedia. Wikipedia na po ito ha. Encyclopedia na po ang ating pag-uusapan. Galing po ito sa wikipedia.org Wiki Catholic Theology. According to the Roman Catholic Theology, kanina mga kapatid, katisismo at saka sinasabi mga Catholic life at iba pa, ito ngayon theology talaga ito ng Catholic. Okay? Pakinggan nyo po. The Church's understanding of truth is rooted in revelation guided by the Holy Spirit through sacred Scripture and developed in sacred tradition. So mga kapatid, ang understanding po sa theology ng Roman Catholic Church, ang root, ang pinakaugat mga kapatid ng katotohanan is a divine revelation guided by the Holy Spirit through sacred Scripture, hindi through Roman Catholic Church. Akin lang po itong inulit-ulit sa inyo mga kapatid para po maintindihan ng mga tao. Sapagkat kawawa ang mga tao na naniniwala na lamang sa sinasabi ng pare. Yan ang sinasabi nga ng Biblia mga kapatid, rightly dividing the word of truth. Halimbawa, si Apostol Pablo pumunta po sa Berea, nangaral siya nangaral, nagustuhan ng mga tao, pero hindi nagtatapos doon. Ang ginawa nila, yung sinasabi ni Apostol Pablo, kinukompare nila sa Bible kung pareho bang sinasabi kung tama ba. Ang ibig sabihin, sinusuri, hindi lang pinakikinggan, inaalam. Kaya lang, siyempre hula din ng Biblia, na sa huling mga araw, ang mga tao hindi makikinig kung anong mabuting aral, kundi sila po'y makikinig na lamang sa kung sinong pakinggan nila at sa sarili nilang katha, sila nakikinig sa mga ngaral na kagustuhan ng din nila sapagkat para sa kanilang mga nanagkating mga tainga. May mga tao kahit sabihan mo ng katotohanan, hindi talaga niniwala. And then my point in here is, maniwala ka man o hindi,
wala akong magagawa. Una, hindi ko kayo nakikita. Mabuti pa kayo, nakikita niyo ako dito sa ganitong kapamaraanan, mga kapatid. Pero, nga lang kayo pipilitin ko? No. Akin lang po kayong tinutulungan sa tulong ng Panginoon na ang sinabi ng pari dapat inyo din pong malaman. Kaya nga sabi ko sa inyo, maraming mga itinuturo na wala talaga sa katotohanan. Ito pa, Roman Catholic teachings, who is the source and the foundation of truth? Roman Catholic doctrine, ha? Biblical basis. Ano po yung basis dito? Pakinggan niyo. Christ himself, the New Testament reveals that Jesus deliberately created his church. So, sino daw may gawa na kanyang church? Si Jesus Christ. Tapos, ang church na ginawa ni Jesus Christ, Savior. Tapos, siya ang foundation of truth, source of truth, na Romano Katoliko. Wala sa Bible yun. Ngayon, sabi ng pare, mabasa ba sa Biblia? Lagi na lang daw Biblia. Alam nga naman comics ang ating pagbabasihan. Hindi naman pwede kung anong sinasabi ng Romano Katoliko. Ang sinasabi nila, nandoon ba sa salita ng Diyos? Wala. Alam nga naman gagawa-gawa lang sila ng kwentong kanila. Dapat nakabasit, binasi natin sa Biblia. Pero kung gusto niyo tradition lang, kung anong sasabihin ng Roman Catholic, susunod na tayo, nasa sa inyo po yan. Kasi pagpili niyo po yan. So Jesus deliberately created his church to be the vehicle of his continuing mission in the world. Ito ang sinabi ng doktrina ng Roman Catholic Church na ang Katolikong Iglesia hindi po ang tinutukoy ni Kristo, pero ayon sa doktrina nila, ang Katolikong Iglesia, mga kapatid, vehicle lamang. Siya lang po yung sasakyan ng katotohanan. Hindi siya ang katotohanan, hindi siya ang pillar of truth, kundi siya ay sasakyan lamang ng katotohanan upang maipaabot ang katotohanan sa mga tao. Saan ito mabasa? The source of Catholic Church Authority, beginningcatholic.com. So, mga kapatid, balikan natin ang sinabi ng pare. Sabi ng pare, ang katotohanan, hindi kung ano ang mababasa sa Biblia. Hindi kung ano ang sinabi ng Biblia o sinabi ng Word of God o sinabi ng God mismo. Kundi kung ano daw itinuturo ng simbang Katoliko, yan ang pillar and source of truth. Yan ba totoo? Ang sagot, mali. Ano ang tama? Ang tama, si Jesus Christ, na siyang salita ng buhay, na isinulat ang kanyang mga salita at ginawa't naging Biblia, ito ang source of truth. Jesus Christ, the pillar of truth, ito yung ating ipinangangaral. Hindi kung anong sinabi ng Romano Katoliko. Malayo po yun. Isang bagay, mga kapatid, pag sinabi natin Roman Catholic Church ang source of truth, source of everything, delikado to. Bakit? Sa kasaysayan, sila nga ang nagsunog ng maraming tao at sinunog nila ang mga Biblia. Yan patuloy ang source of truth, pillar of truth, foundation of truth, na ang mga nagbabasa ng Biblia ay pinagsusunog, pinagpapatay, milyon-milyon ang mga pinagpapatay. Pati ang mga Muslim, 350,000, pinilit na mag-Romano Katoliko. Siyempre, nagpabinyag na lang din sa kadahilanan, mga kapatid, sa takot. Milyon-milyon ang mga taong pinagpapatay. Binanggit ko na po sa inyo sa panahon ng Inquisition. Kaya nga ang si Pope John Paul II, Santo Papa ng Romano Katoliko, humingi ng tawad sa madla. At ito'y inirecord, naka-video, naka-televise ito, inilagay sa mga pamantalaan yung mga newspapers. Ito ang sinabi ng BBC News na pinalabas noong March 12, 2000. Pope John Paul II, siya po, mga kapatid, ay 81 o 82 years old by this time. Alam niyo sinabi ng Pope, Pope apologies for church sins. Ito, ang sinabi, mahal ko mga kapatid. Tingnan po ninyo. Pope John Paul II has publicly asked God's forgiveness. Bakit? Anong ginawa ng Catholic Church? For the sins of the Roman Catholic Church through the ages, including wrongs inflicted on Jews, women, and minorities. Kita niyo yan? Hiningi niya yung tao dyan. Hindi lang po yun. Pope sends first email apology. Anong apology ang ginawa ng pari, mga kapatid? Na si Pope John Paul II. Lumabas din ito sa TV. Pope John Paul II has sent an apology by email for a string of injustice, including sexual abuses committed by Roman Catholic clergy in the Pacific nations. Tapos, source of truth, pillar of truth. Yan ang sinabi ko sa inyo. Kayo daw, mga Catholic faith defender, pabulaanan daw ninyo ito. Hindi ba totoo na humingi ng tawad si Pope John Paul II sa napakadaming pinagpapatay at pinagsusunog ng mga protestante sa kanilang kapanahonan ng Inquisition? Sabi ko nga sa inyo, mag-comment ka nito. Pero walang ang pangnangahas na mag-comment nito, mga kapatid. Sabi ko nga rin sa inyo saan mabasa yung 10 Commandments sa Biblia? Anong chapter, anong aklat, anong mga verses? Wala pang nangahas na sumagot niyan. Bakit? Mabibilaukan kasi wala naman kasi yung 10 Commandments na Katoliko sa Biblia. Hiling ko sa pare, totoo ba ito nagkaroon ng Inquisition at pinagpapatay ang maraming Kristiyano pati ang mga hindi Kristiyano, pinagpapatay ng Roman Catholic Church? Totoo, hindi totoo.
Totoo ba o hindi totoo itong ginawa ni Pope John Paul II na siya humingi ng tawad publicly sa mga tao? Sige daw, mag-comment daw kayo nito. At kung sino sa inyo makarinig ng comment nila, ipadala nyo ulit sa akin yung video. Then, komentaryuhan din natin. Atin pong pabigyan ng pansin, mga kapatid. Yung video yun, send nyo sa akin. Kung sila po ay kanilang pinatulan ito, hindi. Ang gagawin nila para hindi mabulgar, wag na nilang patulan. Tapos sasabihin mo, pillar of truth, source of truth, savior. Pinagpapatay nga ang mga Kristiyano, pinagsusunog nga ang Bible, savior pa. Itong ginawa nila, Pope say sorry for sins of church. Bakit? Pinagsusunog nila ang mga tao. Ito, mga kapatid, saving one of his most audacious initiative for the twilight of his papacy. Pope John Paul II yesterday attempt to purify soul of the Roman Catholic Church by making a sweeping, sweep apology, Pope apologies for the sins of the Church. Ito, mga kapatid, ilumabas March 13, Monday, 2000. Yan ang nangyari. Ito pa, lumabas din sa BBC News. We are asking pardon for the division among Christians for the use of violence that some have committed. Pope Paul II dressed in purple robes of Lent. Kaya kung ating tingnan, mga kapatid, siya mismo ay nag-public apology sa pagkadaming ginawa nilang pagpatay ng marami Kristiyano. Source of truth pa. Wala kang mabasa, mga kapatid, na Roman Catholic sa Biblia. Ang ginawa po, mga kapatid, ni Wendell Talibong, sa debate nila, na booking siya. Bakit? Nagpagawa ng sariling Biblia, tinampered, Matthew 16:18, nilagyan ng Holy Roman Catholic Apostolic Church. Wala namang ganon sa Biblia na booking ng Iglesia ni Cristo. Sipin mo, ito yung Confraternity Bible. Kung makita nyo, mga kapatid, kung mayroon kayong Confraternity Bible, o dili ba kaya, hanapin niyo sa internet. Basahin na ninyo, Confraternity Bible, same color. Matthew 16 verse 18, kung mabasa ba itong sinabi na, and I say unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, Holy Catholic Apostolic Roman Church. Saan mabasa ito sa Bible? Wala ito. Inserted lang yung mga words na yan na ginawa ni Wendell Talibong. Kaya nga ang tawag ko nito tampered king ito tampered man. Sipin mo, bersikulo, salita ng Diyos, hindi ka man lang kinilabutan, itatampered mo, para lang lumabas totoo ang simbahan mo. I'm so sorry, pero hindi ko yan, mga kapatid, mapapalampas sapagkat ang katotohanan ay katotohanan, hindi po kung anong gusto lamang ng tao. Hindi po yan mabasa sa Biblia. Binuking siya ng kaparin niyang Catholic Faith Defender na si Alvin Kitamundok, na ito pala pinaprinta lang nila sa Osami City. Ito pa, ginawa rin ng pare. Nag-program sila ni Jando. Ano pong ginawa? Tinawag pa nila si Google. Google! Sino ang nagtayo ng Iglesia Katolika Romana? Sagot naman ni Google, Jesus Christ. Hindi naintindihan nitong dalawa, lalo tigit siguro ng pare. Pagka kung ano ang iyong i-enter sa computer, yun ang isasagot niya. Ngayon ang tanong, bakit ganun ang sagot ng computer? Sino ang nag-feed ng ganong information? Halimbawa, tulad nito. Tinanong ang Google, mga kapatid, Google, sino ang nagtayo ng Roman Catholic Church? Ang lagay agad doon, mga kapatid, Jesus Christ. Ano? Jesus Christ. Ayan, Jesus Christ. Anong sinabi? The tradition of the Catholic Church, the tradition of the Catholic Church claims it began with Jesus Christ. Kaya ang sagot, Jesus Christ. Pero ang tanong, saan ito binase ng computer? I-binase niya ito doon sa libro. Ano yung libro? Nakita niyo yung number 1 dyan, mga kapatid, na may bilog? Kung ilagay mo ang cursor mo dyan sa, lalabas yung kulay yellow ko dyan, nilagay ko ng yellow, na ito palang sinabi ng Jesus Christ, ito ay source, ang libro ang ano dito, yung contributor dito, ay Catechism of the Catholic Church. No wonder, ang isagot talaga, Romano, Katoliko. Bakit? Katoliko rin kasi ang libro pinanggalingan Alam nga namang sabi niyang Mormon o Muslim. Bakit? Ang nagsulat, pare, ang nagsulat Katoliko, ang libro, Katisismo ng Romano Katoliko. Alam nga may sabi niya Mormon. Ay di ang sagot, ano yon? Jesus Christ na ang nagtayo ng Roman Catholic. Bakit? Feed ng Roman Catholic Church ayon sa Editrice Viticana 2019 paragraph 862, Jesus Christ. Pero saan galing ang libro? Sila lang din. Kumbaga, sila ang nag-promote, sila pinromote, sila yung nagsulat, sila din sinulatan, sila din po mga kapatid pinakilala, sila rin ang nagpakilala, then ang kanyang iglesia ang siya pong nagiging sikat. Bakit? Yun kasi ang source inilagay. Ito pa Di ba? Kanina 1, ngayon ay 2 and 3.
Ito pa, galing kay Norman. The Roman Catholic Church, an illustrated history, kaya ang sagot ni computer, Jesus Christ. Google, sino nagtayo ng Roman Catholic Church? Sagot, Jesus Christ. Kasi ang source at ang naglagay dyan ng information, Katoliko rin. Anong tawag niyan? Sobra pas bias. Yan. Yan ang katotohanan. Isang panahon noon, ang pare, nagkaroon po ng debate. Ito ang ginamit naman niya. The New Book of Knowledge, Volume 16. Page 281. Ito ang binasa niya. The history of the Roman Catholic Church began in the upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Conclusion niya. Kita nyo, ang Roman Catholic Church ang pinakamatanda kasi 2,000 years ago, doon pa talaga sa upper room ng Jerusalem, itinayo. Anong iglesia? Roman Catholic Church. Palakpakan agad yung mga Katolikong nakikinig. Pero ang tanong, sino ang source nito ng ganitong pananalita? Walang iba. Kung alamin mo mga kapatid, sino nagsulat niyan at nag-contribute at naglagay sa New Book of Knowledge? Walang iba, si Pope John J. Doherty. Sino siya? Pope, Bishop John J. Doherty na isa pong pari, isang Romano Katoliko, isang bishop ng isa pong Roman Catholic Church. Sino si Doherty? Ito, Bishop John J. Doherty, siya po mga kapatid ito. Siya yung nagsabi, the history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. Pero ang tanong, saan niya ibinasa ito? Saan siya nakakuha ng ganyang information? Walang pinanggalingan. Siya lang ang naglagay, siya namang binasa sa panahon ng debate. Palakpak sila. Bakit? Panalo. Sa istoryang ito, Katolikong una. Pero pakinggan niyo mapatid, ang isang libro na mabasa natin kay Gregorio Saidi at Sonia Insaidi na ang Roman Catholic Church ba talaga ang pinakaunang relihiyon sa buong mundo? Pakinggan niyo mga kapatid. World History, Gregorio Saidi, Sonia Insaidi. Nakita niyo itong kulay yellow, palakihan natin mga kapatid. Ito po yan. The Byzantine contributions to civilization, the Byzantine Empire contributions to civilization were as follows. The Eastern Orthodox Church, the second largest branch of Christianity, survived. The Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, older than the Roman Catholic Church. Kita nyo? Mas nauna pa nga sa inyo ang Orthodox Church kaysa Roman Catholic Church. Ang tanong, kailan lang ba lumabas ang Roman Catholic Church at tinawag siyang Roman Catholic Church? Kung inyong basahin naman ang Encyclopedia Britannica, History of the Roman Catholic Church, Learned Religion, ito naman ang ating mabasa. Did the Roman Empire turn into Catholic Church? Ito ang sagot. The Roman Empire legally recognized Pauline Christianity as a valid religion in 313 AD. Later in that century, in 380 AD, 380 AD, Roman Catholicism became the official religion of the Roman Empire. Dito mo makita na nagmamay-ari ng religyong ito ay Romanong Imperyo lamang. So, nandun yung mga emperador. Emperor Theodosius, Emperor Constantine, si Emperor Hadrian, at marami pang mga emperador ng Roma. Pero noong 380, ginawa ang Romano Katoliko na Imperial State Church, hindi si Kristo ang nagtayo o nagmamay-ari. Claim lang din kasi nila yon. Pero malinaw ayon sa encyclopedia, mahal ko mga kapatid, History of the Roman Catholic Church, galing lang po ito noong 380, naging legal ito na state religion or official religion of the Roman Empire. Hindi ito official religion of Jesus Christ. Tapos sasabihin mo, pinakauna ka. Pwede nating tanggapin, isa siya sa mga matatandang iglesia or sekta denomination or religion, mga kapatid, pero hindi siyang nauna. Dito lang siya sumulpot. Kaya sabi ko sa inyo, sulpot lang din talaga itong Iglesia Katolika. Bakit? Itong Iglesia Katolika, dapat sana noon isang linya latahanay na Kristyanismo. Kaya lang, siya mga kapatid ay nag-split siya. Kaya nga tawag sa kanya, pinakamalaking sulpot. Galing sa kanya, pag-split siya, galing sa kanya, naglabasan na rin yung maraming mga protestante. Yung mga protestante tinawag ng sulpot. Ito namang si Renz naman, na isa po mga kapatid na Catholic Faith Defender, yung Mr. Curious Catholic, hindi rin niya inisip na ang Romano Katoliko ang unang sumulpot at pinakamalaking sulpot sa kasaysayan. Nagsilabasan lang sa kanya at naging protestante, pinagpapatay naman ang lumabas sa kanya at pinagpipersecute. Ito ang nakakalungkot. So mga kapatid, noong taon pong 380, saka pa lamang po nagkaroon ng Roman Catholicism, naging official religion ng Roman Catholic
mga kapatid, o empire, ito sapagkat ito yung kanilang relihiyon, hindi ito ang relihiyon ni Jesus Christ. Ilang tanong, bakit sila ay napakarami? Simple lang. Sampol ng malaki dyan, ang mga Katoliko, dumating mga kapatid sa Pilipinas. Anong ginawa? Ginawang Romano Katoliko ang lahat ng mga Pilipino. At pinangalanan ang mga Pilipino. At sa loob ng 300 o 400 mahigit na mga taon, namamayagpag ang mga Romano Katoliko. Pero hindi naman lahat talaga nagpasakop. Bakit? Nakikipag-away. Yung pong mga tao tulad nila ni Lapu-Lapu, na mga Muslim din po yan, na nakipag-away sa kanilang karapatan. Actually, hindi totoo na si Magellan ang nakadiscover mga kapatid ng Philippines. Bakit? Wala pa si Magellan, hindi pa nakarating si Magellan sa Pilipinas noong March 15, 1521. 1300, 1400, ang mga Chinese, ang mga Muslims, mga kapatid, galing Malaysia, Indonesia, ay nagsidatingan sa Pilipinas, nagkaroon na sila ng kalakal. Kaya mali-mali yung turo ng Iglesia Katolika na si Magellan Romano Katoliko ang nakadiscover ng Philippines. Hindi pa sila dumating, nagkakaroon ng kalakalan yung mga Muslim, yung mga Chinese, yung mga iba't ibang mga religion na nandoon. Kaya kung pakinggan mo yung sinasabi nila, masusuka ka sapagkat mga walang katotohanan. Ito pa mga kapatid, kung ang Roman Catholic Church ang siya pong source of truth, sila nga mismong mga pari at doktrina ang nila ay kanila pong nalalabag. Kasi si Pope Francis, Pope declares same-sex unions can be blessed by the Church in Radical Change Report. Saan ito lumabas? December 18, 2023, 9:57 ng umaga, mga kapatid. Sinulat ito ni David Abadas. So mga kapatid ito, lalaki sa lalaki, babae sa babae, mahal kong mga kapatid, sila ay nagalin. Binilisingan ng pare. Pero anong sabi ng Biblia? Alalanin natin ang kautusan ay hindi ginawa para sa mabuting tao, kundi sa mga walang kinikilalang batas at mga kriminal. Sino mga taong ito? Ibinigay rin ang kautusan para sa mga mahihilig sa kahalayan at nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Ito ngayon, lalaki sa lalaki, nagpakasal. Okay? Babae sa babae, nagpakasal. Sabi ng Pope Francis, blessingan ang mga ito. Hindi binilisingan mo yung kanilang mga maling gawa. Anong sabi mga kapatid ng Biblia? Salungat ito sa mabuting aral. Ngayon, anong sabi po ng Romano Katolikong simbahan tungkol dito? O ito binali ito ng Pope ngayon. Kaya nga yung ating discussion na merong isang pare, sino ba yung paring yon, na nagsasalita, nasabi rin ng pare na si Getgano na kung ang isang pare o kahit cardinal pa siya na magsalita laban sa cardinal doctrine ng Roman Catholic Church, ay titigil ang kanyang pagkapare. So ano ang nangyari mga kapatid? Ito pakinggan nyo ng maigi ito. Same-sex marriage is not accepted. Ito yung stand o doktrina ng Roman Catholic noon. Pakinggan nyo pong maigi. Same-sex marriage is not accepted in the Roman Catholic Church. Ano daw? Same-sex marriage is not accepted in the Roman Catholic Church. Yan yung doktrina ng Roman Catholic Church, which teaches same-sex should only happen when a marriage between a man and a woman. The Vatican has stated that the Church does not have the power to bless same-sex. Ano daw sabi mga kapatid? Mismo ang Roman Catholic Church at ang Vatican Church, wala silang power to bless same-sex. Pero binali ni Pope Francis ngayon. Same-sex union and that God does not and cannot bless sin. So ito naman ay masyadong pinoproteksyonan at dinidipinsahan ng pare. Kita nyo? Ang doktrina ng Roman Catholic Church mismo, binali. Hindi pwedeng ikasal ni blessingan ang same-sex. Because God does not and God cannot bless sin. Kaya nagkaroon ng gulo mga kapatid kasi nagkaroon ng Pope declares same-sex union can be blessed by the Church. Ito'y taliwas sa sinabi mismo ng Church. Tapos source of truth. Tapos ang Pope kung magsalita, walang mali, di magkakamali, infallibility of the Pope. Mag-isip kayo. Ito pa, ang linaw nito galing sa katisismo ng Katoliko. Ano pong sinabi ng Katolikong katisismo? Ito mga kapatid, page 512. Sa pagbubuod, tingnan ninyo, ipangilin mo ang araw ng Sabat upang pabanalin mo ito. Ang ikapitong araw ay magiging ganap na pamamahinga
na nakalaan sa Panginoon. 21:90, ang Sabat na siyang naglalarawan ng rurok ng unang paglalang ay pinalitan ng linggo. Kita nyo? Alam nila na Sabado talaga, Sabat talaga nasa Biblia. Pero ang ginawa nila, ang Sabat pinalitan ng linggo. Sino ba naman ang mga taong ito na mayroong power na ang Diyos mismo ay... Naku, kawawa naman. Kaya mga kapatid, manindigan ko anong totoo, manindigan ko anong katotohanan, hindi ko anong sabi ng tradisyon ng tao. Yan o, malinaw yan. Pinalitan lang yung araw ng Sabat. Ito pa o, ang Roman Catholic Church may 10 utos. Ang sa Diyos daw wala na. Yung kanila, meron. Ang tanong ko nga, kung nakikinig kayo mga Catholic Faith Defender ngayon, saan mabasa itong 10 Commandments na ito, Mr. Talibong? Saan mabasa sa Biblia itong 10 Commandments na ito? Darwin Gitgano, saan mabasa itong 10 utos na ito na ang sabi sa 3, lalo tigit, mangilin ka tuwing linggo at pistang Panginoon? Wala nang maraming explanation. Kasi mag-private interpretation naman kayo. Ang akin lang, saan mabasa itong 10 Commandments ng Romano Katoliko sa Biblia? Anong aklat? Anong chapter? Anong mga verses? Nasa Old Testament ba ito? O nasa New Testament ba ito? O nasa Apokripa ba ito? Nasa Deuterocanonico ba ito? Yung sa Tobit, Judith, Karunungan ni Solomon, Esther? Nandoon ba ito mga kapatid sa Makabiyo 1 at 2? So, tanong ko sa inyo, saan mabasa ang aklat? Kahit gamitin pa ninyo ang Makabiyo, kahit gamitin nyo pa yung Apocryphal book, kung sabi nyo binawasa doon ng Protestante ang Biblia, sige, basahin na ninyo yung lahat ng yon. Saan mabasa itong 10 Commandments ng Roman Catholic? Anong aklat, anong chapter, anong verses ito mabasa? Bantakin mo, ang kautosan ng Diyos wala na, tapos ang inyo pang kautosan ng meron? Mali-mali pa, wala pa yan sa Biblia. Wala talagang sumasagot nito kahit isa. Bakit mga kapatid? Kasi nga wala sa Biblia. Maniniwala ka ba nang hindi nga nakasulat sa Biblia itong kanila, tapos paniniwalaan mo kasi pillar of truth? Source of truth, foundation of truth. Kung kayo maniwala sa ganyan, bahala kayo. Ito pa, mga sakramento ng Iglesia Katolika. Ang bautismo, mga kapatid, na ating nakikita ngayon, mga bata ng maliliit, winiwisikan pa, binubuhusan ng ulo. Itong bata, sarap na sarap ang kanyang paligo. Baptism na. Ito nga isang paring ito, walang pakundangan mga kapatid, binaril pa niyang bata ng tubig. Ano ito? Fernando po. Itong isa, malaki-laki talaga. Itong Power Ranger, parang Power Ranger. Ang mga tao, binilisingan niya ng holy water. Sabi nga ng mga Shibano, pinasiritan lang ng tubig Ito na ba yung baptism? Mga kapatid, ayon sa Biblia, ang baptism ilubog sa tubig. Actually, kung inyong basahin mga kapatid, Faith of Our Fathers, ito Iglesia Katolikang libro to page 277, The Holy Name Society, New York, New York. Ito, pakinggan ninyo, Cardinal James Gibbons ang may sabi, sa nalulooban ng maraming daang taon pagkatapos maitatag ang Kristyanismo, ang pagbibinyag ay karaniwang isinasagawa sa pamamagitan ng paglubog. Ngunit, buhat na sa 1200 taon. Okay? Ang pagbibinyag sa pamamagitan ng pagbuhos ay siyang namamalagi sa Iglesia Katolika. Sa dahilang madaling gawin ang parang ito kaysa pagbibinyag sa pamamagitan ng paglubog. Ang una talaga, ininilulubog talaga nila nung una. Kailang mga kapatid, pagdating ng 12th century, nag-umpisa na silang magbinyag na ang gagawin na lamang, mahal ko mga kapatid, ay sa pamamagitan ng buhusan na lang ang ulo. At saan ito namamalagi? Sino may gawa nito? Iglesia Katolika lamang. Pero, before dumating yung 12th century, pabalik doon sa 11, 10, 9, lahat ilubog sa tubig. Pero mas madali kasi yung buhusan lang ulo, tapos bata pa, wala nang Bible studying gagawin, wala nang maraming question, buhusan na lang ang ulo, binyag yun, tuwang-tuwa ng magulang, uwi sa bahay, bit-bit ang anak. Bakit? Sapagkat siya daw ay binyagang Kristiyano na. Hindi yan ang binyag turo ng Biblia. Lumabas na lang ng 12th century, itong binyag na buhusan ng ulo. Ito pa, Council of Ravenna noong 1311. It was not until the Council of the Ravenna in 1311 AD, the sprinkling, kanina buhos, ito naman sprinkling. Kanina buhos, ito na wisik. 1311 AD, that sprinkling and pouring were officially accepted as equally valid in immersion in the rite of baptism. Ang tama, immersion. Ibig sabihin, to plunge underwater.
ilulublob mo sa tubig yung tao kasi yun yung essence na inilibing sa tubig ang taong makasalanan. Okay? Symbolically. At kung siya nakaangat na, siya'y bagong tao. Ngayon mga kapatid, itong pouring, buhusan ng ulo, 12th century. Pero noong 13th century, yung pagwisik at yung buhusan ng ulo, naging official lamang ito at accepted mga kapatid, ginawa lamang noong Council of Ravenna noong 1311. Wala sa Bible na naman ito. Tapos source of truth, pillar of truth, bahala kayo. Ito pa, ang sabi nitong dalawang ito, ang Biblia daw ay pagmamayari ng Romano Katoliko. Bakit? Sino ang nagsulat ng Bible? Oh. Sino daw ang nag-gather? Romano Katoliko. Sino daw ang naggawa ng mga chapters? Romano Katoliko. Sino ang gumawa ng mga verses? Romano Katoliko. Sabi ko nga sa inyo, ito isang malaking kasinungalingan eh. Bakit? Pakinggan nyo ha. Totoo bang sila nag-gather ng lahat ng Biblia? Genesis to Malakay, Matthew to Revelation o Genesis to Revelation? Pakinggan nyo mga kapatid. Galing sa Encyclopedia Britannica, did the Catholic Church add books to the Bible? Pakinggan po ninyo. Absolutely not. Una agad absolutely not. Bakit hindi sila? In the days of Jesus, sa panahon ni Jesus Christ, hindi pa nasulat ang New Testament. There were a lot of texts in use by the Hebrew people. Marami na mga bersikulong ginagamit ng mga Hebrew people. Anong tawag dito? These texts were written in individual scrolls and taken out by rabbis when they needed to be read publicly. Jesus and his followers would have been very familiar with most of the texts available at that time. So, available na ang Old Testament by the time. Tapos igagather mo pa, available na nga, binabasa na nga nila ni Jesus Christ eh. Tapos kayo pa ang magagather. Bakit? Ikinalat ba nila yan? Kaya ang tanong, did the Roman Catholic Church put the Bible together? Ang sagot, absolutely not. Bakit? Genesis to Malakay, nandyan na agad yun. Ngayon ang tanong, totoo ba ang Romano Katoliko ang nagawa ng mga verses ng Bible? Pakinggan nyo mga kapatid. Encyclopedia Wikipedia, isang protestanteng lalaki na ang pangalan si Robert Steen. Isang protestante, hindi Romano Katoliko. Na kaya sabi ko nga sa inyo, sorry lang ha, mahiyaya naman kayo, lahat na lang inangkin ninyo. Ito, si Robert Steen, mga kapatid, he was a former Catholic. Nung maliit pa siya, Romano Katoliko siya. Paglaki niya, nung nag-aral ng Biblia, siya po'y naging protestante. At nung siya naging protestante, nag-aral, hanggang ginawa niya bilang protestante, si Robert Steen, mga kapatid, o si Robertus Stephanos, siya ang naglagay ng mga verses ng Bible. Ito, became a Protestant. At nung kanyang nilagyan niya ng mga verses ang Bible, at siya nagiging sikat, nagalit naman itong mga Romano Katoliko na mga scholars. Pakinggan niyo. Many of his published Bibles included commentary. Bibles pinablish niya, protestante na siya. Pinablish niya mga Bible, including commentary which upset the Catholic theologians of the Sorbonne, who sought to censor Eastern work, eventually overcome by the prejudices of the Sorbonne. Steen and his family fled to Geneva, where he continued his printing uncensored, publishing many of the works of John Calvin. In 1556, he became the citizen of Geneva, where he would die on September 7, 1559. Siya rin ang sumulat ng kaunang Biblia na mayroong chapter, may verses, ang tawag, the Geneva Bible, sapagkat galing sa lugar niya, siya'y pumunta sa Geneva kasi pinipersecute siya ng mga Catholic theologians sapagkat siya'y protestante, sikat siya pang may gawa ng mga verses at naging isa pa pong kilala ang kanyang paggawa. Tapos angkin ninyo, yan ay isang Romano Katoliko, kaya yan naman yun. Ito, galing sa libro nila mga kapatid, dito sila kumukuha na ang Biblia daw ay Romano Katoliko. Maniwala pa ako, the Bible is a Catholic book. Pero kung lagyan mo ng Roman Catholic, malaking storya yan. Kaya lang, mali pa rin. Bakit? Ang sabi nila, Romano Katoliko nung gumawa ng mga verses, ang sabi ng pare, sino ang may gawa ng Biblia? Sino ang tumawag ng Biblia? Ang pare, mga kapatid daw. Ang Pope. Sino ang may gawa ng chapter? Romano Katoliko. Sino ang may gawa ng mga verses? Romano Katoliko. Sino ang nag-gather ng mga parchments o kaya ng mga scriptures? Romano Katoliko. In short, sino may-ari ng Biblia? Romano Katoliko. Kilabutan naman kayo. Ito, si Jimmy Akin, the Bible is a Catholic book. Pakinggan ninyo.
Eventually, verses also would be introduced. Sino na na-introduce ng mga verses? The modern system of verses came from the Protestant Frenchman Robert Estienne, 1503-1599, when he published an edition containing them in 1551. Isang protestante ang may gawa ng mga verses, hindi Romano Katoliko. Kaya kung sasabihin niyo, source of truth kayo, foundation of truth, mag-ingat kayo. Puro na lang pangangangkit ang inyong ginagawa, wala talaga sa katotohanan. Kaya mga kapatid, balikan natin. Totoo po ba na dalawa ang Savior natin? Si Jesus Christ at saka yung Church na Roman Catholic? Ang sagot, no. Mali. Ang tama, si Jesus Christ lang. Ikalawa, ang pag-aangkin na ang pagmamayari ng Katoliko, sila daw yung pillar of truth, source of truth, foundation of truth, Roman Catholic, based sa 1 Timoteo 3:15. Ang sagot, mali, maling-mali, napakalaking mali, wala sa katotohanan, hindi yun ang sinabi ng Biblia. Sino may sabi? Ang pari lamang at ito'y kanyang inangkin. Mahal ko mga kapatid, hindi ko po gusto na kayo po'y saktan. Gusto ko lang po mabuksan ang inyong puso at kaisipan. Alam ko po, masakit itong aking mga sinasabi. Pero wala akong magawa. Tulad ni Apostol Pablo, bilanggo tayo ng katotohanan. Dapat isabi natin ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ay ating gamitin at tanggapin, ito ang magpapalaya po sa atin. Accept Jesus Christ as your Lord, God, and Savior. And He will set you free. Accept His Word, and His Word will set you free. There is only one person na sukat ikaligtas ng tao sa silong ng langit, si Jesus Christ lamang. Wala na pong iba mga kapatid. Mahal ko po kayo. Mahal ko po kayong lahat. Kaya nga po, pinagsusumakitan natin ituro ang katotohanan. Sinesearch ko ito. Ito naman po yung naka-record ito, makita nyo sa YouTube. Ang akin pong masabi sa inyo mga kapatid ko at mga kaibigan, i-search po ninyo yung mga sinasabi ko sa inyo mga talata at mga historical books, mga kapatid, at mga encyclopedias na akin pong binanggit sa inyo. Para kayo mismo ang magbukas at mamulat ang inyong mga mata. Marami pa kayong masasaksihan at madiskubre ng mga katotohanan na kung ang katotohanan atin lang tanggapin, tiyak na magpapalaya po sa atin. Accept the power of the Holy Spirit, and the Holy Spirit will set you free. The Holy Spirit will guide you, will mold you, will open your heart, will open your mind. The Holy Spirit will teach you in all way of truth. And Jesus Christ claimed, I am the way, the truth, and the life. Through the manifestations of the ministry of the Holy Spirit, we are being told that Jesus Christ is the source of truth. Hindi po ang Roman Catholic Church. Hindi po pwede ng ating simbahan mas mataas pa kaysa Bible. At ang Bible mababa, ang church ang mas mataas. Kapatid, tandaan ninyo. Ang iglesia, hindi tagapagligtas. Si Kristo ang magliligtas ng iglesia. Hindi pong iglesia ang source of truth. Diyos ang may source of truth. Hindi lang naintindihan ang meaning na ginamit ni Apostol Pablo. At saka hindi mo pwedeng sabihin na ang church na binanggit doon ay Roman Catholic Church. No, it's not in the Bible. Dagdag na lang din niya yun. Ang mabasa mo sa Bible, malinaw. Kahit pa sa mga doktrinang turo ng Iglesia Katolika, walang iba. The Word of God is the Word of God and the source of truth. And Jesus is the way, the life, and the truth for us to be saved. Accept Jesus Christ as your Lord, God, and Savior. Lahat ng itong mga kapatid ay magiging mabuti at maayos sa tulong at biyaya ng Panginoon. Nawa, ang ating pong programang Jesus is Coming Again Media Ministry ay nagdala sa atin ng katotohanan at nagdala sa atin ng kaalaman. At kung ang katotohanan ating tanggapin, siyang magpapalaya po sa atin. Lalo tigit sa mga maling aral at mga aral na salungat sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, salungat sa sinasabi ng Diyos. Nawa mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoong lahat sa patuloy niyang pagpapala sa atin. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa inyong mga dakilang salita. Patuloy nawa niyo kaming pagpalain, patubayan, ayon sa inyong mayamang pag-ibig. Salamat po sa mga buong katotohanan sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid at mga kaibigan sa patuloy po ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa ating pong Jesus is Coming Again Media Ministry. I-share po ninyo mga kapatid ang ating pong mga videos. Sa mga nag-request po sa akin na hingi ng kung ano mga PowerPoint, iba pa, mga kapatid, napaka-busy ko talagang tao. Sorry na lang po. Pero kung akin pong matugunan kayo, praise the Lord, pagka hindi po, wala talaga akong time na magawa kung ano man po yung mga request. Pero ang iba po, mapapagbigyan natin. Pero hindi po lahat, mga kapatid. Sapagkat isipin ninyo, meron lang 200 na mag-request sa akin. Anong ilang oras na gagawin natin yan? Kaya malaking bagay po yon. So maraming salamat. God bless us all.
God bless us in Jesus' name. Inyong napakinggan ang Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. At muli pa po ninyong mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Jesus is Coming Again program.